nakahanging tapos nakashort ng maigsi. No, 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 yung. Oh, sige nga. Oh, gusto mo ba si daddy mag-short ng ganon? Tapos nakahanging din si daddy, sama tayong dalawa. O, ganon ka rin. Oh, sige. No, 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 yun. Pagka ganon. Hindi naman yung pang Maria Clara anak kong damit mo, pero huwag yung short naman na napaka-exit naman anak ko. Dapat yung bagay lang Kita yung singit na. Hindi yung papakita mo yung singit mo. Hindi yun mag-makeup ka, mag-lipstick ka anak ko kung gusto mo anak ko. Hindi yung papakita mo yung singit mo dyan sa ilalaglag mo yung diba? Hindi pwede yun. Hi guys, good morning. Katatapos lang namin kumain ng breakfast, pero kailangan ko na ulit mag-prepare ng lunch kasi sinusulit ko na tulog si Miles. Kasi nandun si mama ngayon, maya-maya kung sakaling magising siya, at least makikita ko siya nandun na lang ako tatambay. Si Jun naman, umalis na siya at mag-Uber siya ngayon. Doon sa mga taga dito sa Edmonton na karaniwang nag-order ng Uber. Baka sakali masakyan nyo si Jun. Say hi, ganyan. Okay naman, kachikahan si Jun. So, ayun, magluluto ako ngayon ng ginataang langka. Mahilig kasi kami sa gulay. At igigisa ko lang siya sandali. So, bago ang lahat, gusto ko muna kayong kumustahin. At doon sa taga Bulacan si Miss Laling. Thank you so much sa comment mo. At natuwa si Ashton nung binasa ko sa kanya na pogi daw siya. Thank you so much. I appreciate it. Si Miles kasi ay medyo lately ay sakitin. At ako ay napupuyat. Kaya wala lang ako mag-YouTube guys. Tulog-tulog ko lang. Tsaka guys, pag okay na si Miles, bibida-bida ko ulit siya sa sa aking YouTube channel. Kaya pagka morning, yung aking kanina, video kanina kasama si June. So, laging kinakausap ni June si Miles. Nagkikwentuhan kami ni June. Sabi niya, ano kaya kung hindi ganito si Miles? Siguro ma-arte din siya. Siguro nag-YouTube din siya o kaya nagti-TikTok. Alam mo yung ganun. Minsan nag-imagine kami ni June na sana si Miles ay kung okay siguro ang arte-arte, mga ganun. Kaya kaugnay nito guys, kaugnay nito ang aking pag-video ay tungkol dun sa nag-comment na bakit kino-content ko pa si Miles, bakit sinasama ko pa siya sa video. Sabi niya baguhin ko daw yung aking content at wag ko nang isama si Miles. Parang ganun yung niya, not exactly ganun ang pagkasabi niya. Pero i-attach ko dito yung kanyang comment guys. Itong comment niya na to, hindi ko nakikita na binabash niya ako guys, no. Nararamdaman ko yung concern niya sa amin, lalong-lalo na kay Miles. Kasi nga siguro sa kalagayan ni Miles, baka mabash or kailangan unang-una sa lahat, syempre, kailangan namin na proteksyonan si Miles. Maraming salamat sa comment mo, sis, na nararamdaman ko na concern ka. Siguro ganun ang pagkakabasa ko guys, no, na hindi ko kino-consider na negative yung kanyang comment. Bagkus ay concern siya kay Miles. Naku, maraming salamat. Kasi kami ni June, bago ko pa siya ilabas sa YouTube, ang unang-unang YouTube video namin ay 2019. So, 5 years ago ba? Basta mga pandemic times. Wala akong ginawa, kundi mag-video. Yung ginagawa namin daily routine sa bahay, mga life vlogs namin na ginagawa ko. Kung wala si Jun, nasa trabaho siya, yun ang parang nagiging outlet ko, yung mag-video ng kasama yung mga bata, nalilibang ako.
doon nabuhos yung parang nalibang ako talaga yung pagbibideo kay Miles at saka kay Ashton. So guys, bago pa namin ilabas si Miles doon sa YouTube ko na 5 years ago or like siguro ganyang mga 3 years ago, ay nag-usap naman kami ni June. Hindi naman ako basta-basta nag-desisyon na labas ko si Miles ng mga ganong topic, ganyan. Napagdesisyonan naman namin ni June, bakit hindi naman natin siya ilabas? Part siya ng buhay natin. Kasama natin siya araw-araw. Ganito talaga yung buhay natin. Ganon. Hindi naman natin siya kailangang itago. Hindi naman natin siya kailangang ikahiya sa madla. Pero guys, ang panahon nga kasi ngayon, di ba, nariintindihan ko na ang social media ay very, alam mo yun, stressful, very nakakalula ang mga bashers. Sa akin pananaw at kay June, wala akong nakikitang mali na ilabas ko si Miles sa channel namin, sa account namin dito sa pag-video kasi kesyo ba mayroon siyang kapansanan, ganyan, hindi na siya kailangang ilabas sa media, ay sa aming social media, ganyan. Guys, ang mga nilalabas kong video ni Miles, kahit balikan nyo pa yung aking mga video, naka-filter lahat ang mga video niya. Hindi ko siya basta-basta pinapakita na kasama yung kanyang masiselang bahagi, yung private area niya, or nudes siya, or mga ganon. Kung meron ako mga pinapakita noon, nung mga baby pa siya, kung paano ko siya pinaliliguan, meron parang akong ganon. Pero never kong pinakita yung kanyang masiselang bahagi, kung paano pinapalitan yung kanyang tube, paano ko siya paggising namin. So, mga ganon guys. Ano ko naman, na iintindihan ko naman na bilang 10 years old na si Miles, meron siyang karapatan, mayroon siyang rights na dapat kong proteksyonan. At bilang magulang, bago pa manggaling sa iba, yung mga ganon na bakit ko siya ilalabas. Guys, na ipag-isip-isip na namin ni June yan, 10 times na bago namin siya ilabas sa aming YouTube. Kaya doon sa nag-comment, maraming salamat sa concern mo. Although sa akin, para bang lumalabas na napaka-irresponsible naming magulang kasi yung anak namin na may disability, kailangan pa namin i-post sa aming YouTube channel. Pero guys, hindi ganun ang aming nakikitang purpose para i-post namin siya sa aming YouTube. Ang gusto lang namin yung kasama namin siya dahil kasama namin siya bilang family, kasama siya, anak namin siya. Gusto namin kasama namin kung ano activities namin, kung ano, paanong kumakain kami sa umaga, gusto namin siyang isama, kung okay naman siya, bakit hindi naman namin siya isama sa breakfast na naka-video. Pero guys, alam mo, yung mga pinapakita ko nga na video na kasama si Miles, ay filtered yun. Piling-pili ang mga pinapakita ko sa kanya. Nakasama siya. So, yun guys, no? At, kung yung mga magulang naman na may mga family vlog din, na pinapakita nila yung mga anak nila na okay naman yung anak nila, normal, tapos may activities na ginagawa, tapos kinakapture nila, nakakatuwang panoorin, di ba? Ako, fan ako ng mga ganun vlog. So, natutuwa ako na ganun. Why not naman nagawin din namin sa sarili namin kahit na si Miles ay mayroong disability. Di ba? Kasi ang buhay ng tao, guys, hindi naman puro sarap talaga eh. Mayroong mga pinagdadaanan ka. Kahit na nakikita mo sa mukha niya na masaya kami pero meron siyang pinagdadaanan, ganun. Gusto namin pakita kung ano talaga, kung anong buhay namin dito sa Canada. At paano mabuhay, paano ang isang pamilya dito sa Canada na merong
anak na may disabilidad, di ba? Lagi kami sa hospital. Si Junhee, nag-ano na siya sa work niya, nag-giveaway muna siya sa tracking, kahit pinaka-first love niya talaga yung tracking kasi nga mas priority niya kami ngayon. Mas priority niya si Miles kasi nga sakitin. Yung mga ganun ba, kahit marami ka pang pangarap, marami ka pang gustong abutin, pero mas mayroon ka talagang pina-priority. So, pina-priority namin ngayon si Miles. Nandun yung focus namin kay Miles ngayon na isama siya sa mga kasama siya sa buhay namin sa araw-araw, ganyan. So, ayun guys, pinapakita ko lang naman. At kung sakali man guys, no, halimbawa, ini-imagine nga namin ni Jun, di ba? Yung sa unang bahagi nitong video, na kung sakali man si Miles sana ay normal na 10 years old, siguro maarte siya, naka-crop top, at isa doon yung sakali man, na kung i-video ko siya na normal siya, siguro tuwang-tuwa pa siya na binivideo ko siya ngayon, at nagti-tiktok kaming dalawa, ganun. Pero syempre, iba nga naman yung kanyang sitwasyon na meron siyang, hindi siya makapag-decide sa sarili niya dahil meron siyang, hindi siya capable kung anong desisyon na nagagawin niya para sa sarili niya. So, nandito ako para protectionan siya, guys. So, ayun. Ako kasi yung nanay na bida-bida rin. Gusto ko yung proud ako sa anak ko. Papakita ko siya, proud na proud kami sa mga anak namin. Pinapakita namin si Miles kasi Ashton, hindi para ikahiya namin siya. At hindi para itago. Guys, talaga, gustong-gusto namin siyang makita ng tao na lumalaki siya. Ito yung pinagdadaanan niya, yung journey niya nung baby. Sa mga nakakakilala sa amin, guys, no. Alam nila yung pinagdaanan namin, kaya nasusundan nila. So ngayon, sinishare lang naman namin kung anong mga buhay namin, pinagdaanan namin dito sa Canada, sa kabila ng mayroon kaming Ate Miles na maganda. Na Ate Miles namin, na proud kami. Isa siyang palavarn. At ayun, kasama siya sa buhay namin, di ba? Kung ano man mayroon kami ngayon, dahil dun sa awa at tulong ni Lord na kaya namin ipaglaban kung anong mayroon si Miles, di ba? Kung anong karapatan ni Miles, kami na ang nagdedesisyon para sa kanya, di ba? So ayun guys, no, magla-lunch na ngayon. Kailangan na nating lutuin itong aming ulam kasi anytime, pagka hindi busy si Jun sa pag-u-Uber, tatawagan ko siya at sabihin ko na kumain muna at ulamin namin ang gulay. So, magugulay ako ngayon. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Bye!